Usaping alitan. Ikaw ba, Yespren, ay kasalukuyang nasa kalagitnaan ng isang hidwaan? Ikaw ba ay mayroong taong nakakaalitan? Anong feeling? Haggard, no? Diba? Haggard yan. Yung tipong bawat kibot mo, feeling mo may nakabantay sa'yo. Tapos parang nakakapagod, ang bigat-bigat sa pakiramdam kasi maski ikaw binabantayan mo mismo yung sariling kilos mo. Yung tipong alam mong anytime na kapag meron kang nagawang mali, na kapag ikaw ay pumalpak, may mga tao sa paligid mo na hahagalpak, hahalakhak, at papalakpak. Buwak. Charot. Hindi, seryoso na nga. Ito naman kasi. Nakakatawa naman kasi yung hahalakak, hahalagalpak, kapalakpak, buwak. Diba? Yun naman talaga yung mga taong buwak lang sa paligid mo. Diba? Yung may masabi lang kapag may ginagawa kang kung ano, diba? Gumawa ka ng tama, may masasabi sila. Gumawa ka ng mali, may masasabi pa rin sila. So, saan ka lulugar? Diba? Yan yung mga taong nakamasid sa'yo't nakabantay kasi nga, nagkakairingan kayo. Naghihintayan kayo na magkamali yung magkabilang partido. Para may magagamit ka or may magagamit sila against you. At may magagamit si ka against them, diba? Against each other. So, ang gulo-gulo. Nawawala yung kapayapaan. Nawawala yung pagka-harmonious ng relasyon mo sa ibang tao. Sugurin na natin yan. Charot lang. Konsentidor. Ano ka ba? Hayaan mo na lang sila, diba? Yun naman yung pwede mong gawin eh. The best thing you can do is to ignore them. Hayaan mo sila kung marami silang sinasabi. Hayaan mo sila kung marami silang ginagawa na hindi tama. Hayaan mo sila kung hindi sila napapagod gumawa ng masama laban sa'yo. Then one day, mapapagod din yan sila. And one day, mababalitaan mo na lang na tumalab na ang karma. Yan, di ba? Best day ever. Art. Kakainis. Diba? Hayaan mong tadhana, hayaan mong mundo ang gumawa ng paraan para, diba, sila ay matauhan, para ikaw ay tuluyan na nilang lubayan. Kaya, for me, this is a reminder na dapat talaga nating piliin at salain ng maigi yung mga taong papapasukin natin sa buhay natin. No? Hindi pwedeng kung sino-sino lang, di ba? Hindi pwedeng mema lang. Dapat yung mapagkakatiwalaan at laging maaasahan. Dapat kilatisin mo ng maigi mula ulo hanggang paa yung taong bibigyan mo ng access sa buhay mo. Kasi kung hindi, labo-labo. Kapag hindi mo na-assess ng mabuti yung pagkatao ng taong yan, sa dulo, gulo. Diba? Unlike kapag na-assess mo ng mabuti, kinilatis mo ng mabuti, magkakasundo kayong dalawa. Wala kayong pag-aawayan, walang bagay na magiging sanhi ng kaguluhan. Kasi yun naman talaga ang true essence of pagkakaibigan. Diba? Huwag mong hanapin yung kaibigan na iintindi sa'yo. Hanapin mo yung kaibigan na kahit ang hirap-hirap mo nang maintindihan, ay hindi ka pa rin iiwan. Yes, magagalit yan sa'yo. Yes, darating yung mga punto na mag-aaway kayo. But still, hindi kayo iiwan. Still, uunawain nyo pa rin ang isa't isa at pipiliin nyo pa rin ang inyong pagkakaibigan over anything else. Yes. Sure ka ba? Parang di ako sure sa sinabi ko. Diba? Piliin mo yung kaibigan na mananatili sa'yo at pipiliin ka ng paulit-ulit kahit nakakainis ka na. Diba? But syempre, piliin mo rin na magbago for the sake ng relasyon ninyo. Diba? For character development. Kasi mahirap yung masasabi mong, ay kaibigan ko to.
Sigurado ka bang yun din ang turing niya sa'yo? Nagkaroon lang kayo ng hindi pagkakaunawaan, hahamunin ka na agad ng suntukan, sabunutan, di ba? Sakitan, labasan ng baho, mahirap yan. Iba ang pakiramdam kapag nakilala mo ng mabuti ang taong ituturing mong matalik na kaibigan, at iba rin ang pakiramdam kapag matalik mong kaibigan yung makakaaway mo. Masasabi mo yung difference na kapag may nakaaway ka, masasabihin mong kaibigan mo, tapos parang hindi naman malalim yung pinagsamahan ninyo na okay, so be it, cut off, cancelled, wala ka na sa buhay ko, hindi ka kawalan. Unlike pag yung tinuring mo talaga na kaibigan na parang halos kapatid mo na at nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, tatama sa'yo yan, masakit yan, mararamdaman mo yan. Na para bang, diba, daig pa yung nakipaghiwalay ka sa jowa mo ng 10 taon. Kaya mag-ingat ka rin, diba, na sa pagpili mo ng kakaibiganin mo at kikilalanin mo, dapat well-valued, well-assessed. Quality over quantity. Kasi nga may kasabihan tayo na a friend to many is a friend to no one. Hindi porket niyayakap ka, binibeso ka, ibig sabihin tapat at totoo na siya. Sa nakalipas na Holy Week, di ba't narinig natin ang kwento ni Jesus at ni Judas, di ba? Kala mo kaibigan mo, hinahalikan ka, binibeso ka, niyayakap ka, pero siya pala ang magdadala sa'yo sa panganib at kapahamakan. Kaya kilalanin mo ng maigi yung iyong ituturing na kaibigan. Well, sarili niyang kaibigan na sobra niyang pinagkatiwalaan, pinagkanulo siya, tinraidor siya, Jesus na yun ah. What more na ikaw na mukhang kalaban ni Jesus? Charot. Diba? Buti na lang maganda't mabuting ehemplo talaga siya, no? Na kahit ganun yung ginawa sa kanya, nagpatawad pa rin siya. Kasi kadalasan pag may hinanakit ka sa isang tao, masasabihan ka talaga ng, uy, ikaw naman magpatawad ka na. Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa kaya? Yun nga Diyos ba ako? Hindi. Charot. Charot lang. O hindi, magandang lesson yung ibinibigay sa atin nung nakalipas na Holy Week. At kahit hindi Holy Week, di ba, sana baunin natin palagi yun, yung turo sa atin na love one another. Love your neighbor. Maging mabuti ka sa iyong kapwa. Dahil kung ano man ang ginagawa mo sa iyong kapwa, ay yun din ang ginagawa mo sa sarili mo at sa lumikha sa iyo. Diba? Wala namang ibang goal yun Wala namang ibang patutunguhan ang pagiging mabuti sa kapwa, kundi ang pagmamahal. Diba? Kapayapaan. Yun ang madudulot nun. Maayos na relasyon sa lahat. Maayos na pakikisama, maayos na pakikipag-ugnayan, kahit sino pa yan, mahirap o mayaman. Ang resulta niyan, kapayapaan. Buhay na magaan. Walang kaaway, walang kaalitan. Diba? So, I know it's sometimes hard to commit na maging mabuti ka sa kapwa mo at all times, maging mabait ka kahit nakakapikon sila, mahalin mo sila kahit ang hirap na nilang mahalin, kahit na may mga kakilala ka na nakakainis buhayin pero nakakaawang patayin, di ba? Ganun talaga, di ba? Pero still, iwasan natin na makipag-away. Habaan po natin yung pasensya natin. Tayo na lang yung umiwas sa gulo. 'Di ba? At wag natin laging uunahin ang init ng ulo. So bottom line, love one another. Pero kung meron ka namang kaalitan at kaaway, hindi ko naman sinasabi sa kanila na or sa inyo na patawarin mo na, kausapin mo na, kasi alam ko naman na hindi rin naman ganun kadaling magpatawad. 'Di ba? Alam ko naman na hirap ka magpatawad for now. Pero kung yun yung feeling mo at alam mo sa sarili mo na hindi ka basta-basta nakakapag-forgive ng taong kaaway mo,
siguro the best thing to do is iwasan mo na lang yung magkaroon ng kaaway. 'Di ba? Nang hinanakit sa kapwa mo, lalo na kapag alam mong mahihirapan kang magpatawad, 'di ba? Yun lang naman yun. Gaya nga ng advocacy ng mga sumasali sa beauty contest, 'di ba? World peace, yun at yun lang talaga yun. Wala nang masasarap pa sa buhay na kalmado at payapa. Kaya let's all rest in peace. Kayo lang, charot. Hindi, I mean ngayong gabi, let's rest in peace, di ba? Matutulog tayo ng mapayapa. Magpapahinga tayo ng mapayapa. Ikaw naman, natatakot ka naman masyado. Natakot din ako, kaya ito, nauuwi na ako. Bahala kayo dyan. Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1. Yes, FM. Solid. Oras natin, 11:40. Good night, BB. Mwah, mwah.